yung kapalit kapag nanindigan ka? Walang ka-idea si Manong Grabe, kung no? sino ang nagkaso sa kanya. Bigla na lang dumating yung warrant of arrest. Di ba? Ang warrant of arrest, nakalagay yan is people of the Philippines. Kasi nga, nagsasalta siya about sa pagiging addict ni Marcos Jr. Pero meron na raw siyang meron na siyang pinagdududahan. Okay? Yes, meron yan. Pero hindi natin pwedeng sabihin. Meron siyang pinagdududahan kung sino yung nagkaso sa kanya. Ayan nyo siyang ma-interview. 2022 pa lang ako, kaya nasuhan na ako ni Lisa Tanas. Truta air na. Ako ang unang-una nilang ima-mugshot. And now si Manong Chavit. Sabi ko nga kanina, ako si PRRD sa Senator Bato, Diyos ko, mga barus ko yan. Okay? Kinidnap si Manong Chavit na Manong Chavit yan. Diba? Alam niyo naman yan. Chavit is Chavit Singson. Yes. Pero wala siyang kaalam-alam. Kasi hindi naman niya alam siguro. Isinekreto nga. Ito ang fabricated crime. Tanim kaso ito. Lagi naman. Kasi aarestuhan lahat ng magsasalta. Sabi ko nga, this is martial law 2.0. Pero maganda minsan yung ginagalit nila yung taong bayan. Galitin nyo lang magkaalaman na nga. Sagadin na nga nila, sabi ko din nyo lahat. Lahat, makasakali. Yun ang pag nakita ng tao at nag-fed up na yung taong bayan, ay matatapos na ito. Yes. Umamin na sa akin. Ito. Okay? Umamin yung dalawang nagkaso sa akin. Na si Lisa Tanas ang nag-utos sa mga tao para mag-file ng case. Kasi hindi sila makapile sa amin eh. Na sila, like Lisa Tanas, na file niya ako na defamation or cyber libel na siya ay addict, siya ay kawatan, siya ay kidnapper. Okay, kasi maglalaban kami sa court. Mo si Cathy B. Cathy, check mo yung pangalan mo, baka ikaw nasusunod. Grabe no, talagang kakaiba ngayon. Kasi dapat kapag may nagdemanda sa'yo, sasabihin kung sino. Kung sino yung nagreklamo sa'yo. Kaya ka, diba? Kaya ka kinakasuhan, kaya ka inaaresto, diba? Tapos ngayon, yung mga kaso nila, katulad din yung kay Jason sa, diba? Ang dapat na magkakaso doon ay yung sinabihan niya kasi cyber libel, diba? Kung sino yung tinamaan doon sa sinabi niya or sino yung winawalang hiyan niya, yun dapat yung magkakaso, diba? Pero yan, iba kay Jason sa kasi parang NBI. Ano yun? Hindi naman inaano ni Jason sa yung NBI. Bakit yun ang nagkaso sa kanya? Ang binibira niya si Marcos Jr. Dapat yun ang mag-ano sa kanya ng derecha. Tapos ngayon kay Chavit, hindi rin alam kung sino nagkaso sa kanya. Anong klase? Paano mapapatunayan yung sarili mo kung hindi mo alam kung sino yung ano mo? Sino yung tao na nilabag mo yung... Sino yung tao na nagkaroon ka ng labag sa batas na ginawa sa kanya, di ba? Ang grabe, ang tindi ngayon sa bagay. Yan naman talaga ay tatak na nila. Yan ang ginagawa nila. Ito nga sinasabi ni Maharlika, na siya talaga ang unang binira ng ganyan. Kasi siya naman talaga yung unang nagsalita eh. Di ba yung una niyang, wala pa siyang pinapangalanan. Ang sinasabi lang niya ay babaeng ahas na si Lisa Marcos nga. Yan ang unang pumunta kasi nga hindi niya nagugustuhan yung ginagawa ni Lisa. Saka hindi na sila pinapansin nung manalo na, di ba? Kaya ayan, sabi nga niya, kawawa naman yung mga nakakasuhan na walang pampiyansa. Kasi nga, di makukulong talaga. Di kawawa naman. Pero ang binibira naman ng mga to talagang parang pinapaalam nila sa buong Pilipinas na kaya namin gawin to kahit kaninong tao. Yun eh, kaya ginaganyan nila, kaya sinampulan yan. Ang unang sample ay si PRRD, tapos yan, ibig sabihin lahat kayo, kaya namin gawin kay PRRD, lahat kayo, pwedeng maging ganyan kay PRRD. Yun eh. Tumawag tayo sa kampo ni Manong Chavit Singson. So, tama talaga, okay? Tama talaga yung aking hinala, mga kababayan. Kaya sabi ko, ano ba tong headline na ito? Hindi natin alam kung sino ang nagkaso. Kasi kung titignan nyo yung mga headline, may nag-shot siya, at yan din talaga gusto ng mga pahiyain. Lahat ng headline, former Ilocosur, Thursday afternoon, oversight libel case, according to police report obtained by the puro gano'n, minag-shot, ganyan-ganyan. Hinuli, hindi natin alam. Pero ito, una sa channel natin, nalaman natin, na walang ka-idea si Manong wala talaga kung sino ang nagkaso sa kanya. Bigla na lang dumating yung warrant of arrest. Di ba? Ang warrant of arrest, nakalagay yan is people of the Philippines. Alright? Pero ang sinasabi nga niya, wala siyang kaalam-alam kung sino ang nagkaso sa kanya. Kaya sinabi ko kanina sa inyo, di ba? Kasi nga, nagsasalta siya about sa pagiging addict ni Marcos Jr. Pero meron na raw siyang
meron na siyang pinagdududahan, okay? Pero hindi natin pwedeng sabihin. Meron siyang pinagdududahan kung sino yung nagkaso sa kanya. Ayan siyang ma-interview. Okay? Later, I don't know, magpapa-interview siya. 2022 pa lang ako, kinasuhan na ako ni Lisa Tanas through the air na. Yes. Ako ang unang-una nilang imamag-shot. And now si Manong Chavit. Sabi ko nga kanina, kung si PRRD, si Senator Bato, gusto mga bros ko yan. Okay? Kinidnap si Manong Chavit na Manong Chavit yan. Diba? Alam niyo naman yan. Chavit is Chavit Singson. Pero wala siyang kaalam-alam. Kasi hindi naman niya alam siguro. Isinekreto nga. Ito ang fabricated crime. Tanim kaso ito. So yun, nakausap na natin yung kampo ni Manong. Ang sabi ko, alam ba to? Alam nyo ba ito? Na darating? Ganyan-ganyan. Hindi, wala silang kaalam-alam. Kaya nga sa aking mga palangga, kung may kakilala kayo, i-check pa minsan-minsan, i-check nyo yung pangalan ninyo sa online. Iwaran ito Grabe, no? Kasi aareston lahat ng magsasalta. Sabi ko nga, this is martial law 2.0. Pero maganda minsan yung ginagalit nila yung taong bayan. Galitin nyo na, galitin si Chavit, galitin nyo si Sara, galitin nyo lahat. Lahat, makasakali. Yun ang pag nakita ng tao at nag-fed up na yung taong bayan, ay matatapos na ito. Ako ang una na nagbuwis ng alindog sa mga hayop ng Lisa Tanas. Umamin na sa akin. Ayun, okay? Umamin na. Umamin yung dalawang nagkaso sa akin. Na si Lisa Tanas ang nag-utos sa mga tao para mag-file ng case. Kasi hindi sila makapile sa amin eh. Yes. Na sila, like Lisa Tanas, na filean niya ako na defamation or cyber libel, na siya ay adik, siya ay kawatan, siya ay kidnapper. Okay, kasi maglalaban kami sa court. Kaya mo si Cathy Binag. Cathy, check mo yung pangalan mo, baka ikaw nasusunod. Yes, meron sigurado diba? Si Cathy. Kasi sinabi namin, addict shot, authentication. Kaya sila gumagamit ng ibang tao. I don't know, I hope malaman natin. Sa ngayong moment na ito, hindi pa alam ni Manong Chavit kung sino talagang tarpula, no? Ang nagkaso sa kanya. Kasi wala naman nakalagay dito. Kasi kay Kiko Matching at saka yung kay Sharonita, hindi sila nag-file ng case. Nag-request lang sila nun sa DOJ na ipatanggal yung Facebook page ko. Okay, yun lang ang gusto nila. Pero hindi sila nag-file ng case. Hindi ko alam, natakot. O baka wala pa si Lisa Tanas sa buhay nila kasi noon na Siyempre, nanghinahin din sila sa pera. Napupunta sila sa Amerika, di ba? Nanganay sila sa pera na milyon-milyon. Si Lisa Tanas, kumukuha ng pera sa Kaban ng Bayan. So, nangyayari kay Manong Chavit Singson, para sa kaalaman nyo, sa kapapasok lang, nakauwi na po siya ng bahay. Yes, okay naman siya. Daming tumatawag sa kanya. Parang hotline yung telepono niya. Dami nagmamahal sa kanya. Then, hindi niya alam nga kung sino nagkaso sa kanya. Pero ako, even kanina sinasabi ko, tanim, ano na naman yan? Yes. Tanim kaso na gawa-gawa ni Lisa Tanas. Lahat tayo tatamnan. But in fairness, si Ka Eric at saka si Jason sa yes, magaling yung abogado nila sa cyber libel laging panalo. Kanilang cyber libel kahapon. At yung mga kasama pang sinampahan. Ito yung kapalit. Ito yung kapalit kapag nanindigan ka. Hindi talaga nagkamali si Marlica 2022. Magsalita na kayo. Kinasuhan ako. Noon, mga tao, walang pakialam. Bala ka dyan, Marlica, sa buhay mo. Harapin mo mag-isa. So, ayan na nga. Grabe, no? Wala talaga silang sinasanto. At yun naman talaga ang gusto nilang ipakita sa buong Pilipinas na wala kaming sasantuhin. Na kung nagawa namin kay PRRD na pinaka malakas nilang kalaban, magagawa namin kahit kanino. So, ayan na nga, si Chavit Singson, di ba? Akalaan mo, Chavit is Chavit. Talagang may kwento din at talagang may tataktong tao na to. At saka, mayaman din yan. So, yan talaga yung plano nila na takutin. Kasi, kung sino yung mga nagsasalta lahat yan, kaya naming ipakulong at tamna ng kaso. Yun yung gusto nilang yan yung message na gusto nilang iparating sa mga sa mga kumukontra sa kanila. Parang, kapag kayo nagmatigas, kulong kayo. Ganun yun. Ganun ang plano nila. Pero yun nga, sabi nga nito ni Maharlika, sige, okay lang, sagadin nyo. Sabi ko nga din doon sa ibang mga vlog natin na, sige, sagadin nyo lang para magkaalaman at sige, tuloy-tuloy nyo pa, galingan nyo pa ang pagpapakita ng ganyang kawalang hiya sa mga tao. Kasi sumusobra na talaga eh. Wala na talaga, grabe, sa panahon lang talaga ni Bangag nangyari ang lahat ng to. Lahat ng kawalang hiyaan nangyari sa panahon niya. Kasi nga,
Akalain mo ngayon lang, Diyos me, sa dami ng presidente, ngayon lang yung tad-tad ng kaso, maya't maya ang pinapakulong. Kasi nga, sobra-sobra ang pagnanakaw na ginagawa nila na hindi nila kayang pagtakpan, na talagang sumisingaw at may mga taong tumitindig para sila talaga ay managot. Kaya lang, yan nga ang inaano nila, sabi nga ni Atty. Topacio, lumalaban sila para sa sarili nila. Pero kaming mga naninindigan, lumalaban kami hindi para sa sarili namin, para sa bayan. Ganon. At sa kinabukasan ng mga kabataan ngayon, sinasabi ni Atty. Topacio. Kasi nga, kailangan nila talagang ilaban na hindi sila hindi sila mabuking, na hindi talaga napagtakpan lahat ng mga pinagagawa nila. Kasi lahat naman talaga kita mo na wala naman talagang nagawa at talagang lahat ng pera sinaid nila. Yung mga mali-maletang yun, sobrang dami talaga. Hindi naman lalabas yan kung walang katotohanan At saka yung 18 Marines na kinakatakutan nila, hindi nila pwedeng pasinungalingan yun dahil sila mismo ang nagdi-deliver. Isang dinadala yung mga perang yun at saka alam nila kung saan dinadala dun sa mga taong katulad nila Erwin Tulfo, di ba? Yung mga congressman na yan, di ba? Yung Quadcom na yan. Si Bongbong Marcos at Romualdez, sinabi na rin ni Saldi ko, alam mo talagang nandun ewan ko ba kung bakit kasi hinahayaan pa to dapat talaga matapos na. Sobra-sobra na Ang sabi nga ni BP Sara, parang gusto daw niyang makita hanggang dulo yung kawalang hiyaan ni Marcos Jr. Paano BP? Mauubos na yung mga taong naninindigan. Paano kung lahat yun ay nasa kulungan na? Paano pa matatapos hanggang dulo? Paano pa matatapos yung mga yan kung sila yung nananaig, di ba? Wala naman forever. Pero, hahayaan pa ba na marami pang tao na gipitin yung mga yan? Katulad yan, kahit sino, wala talaga silang sinasanto. Mapipilitan talaga yung mga tao na lumaban na lang kung wala na silang matatakbuhan, di ba? So, kaya mo bang maatim yun? Hindi ka pa rin tatayo. Di ba? Para doon sa mga taong handang magbuwis ng buhay para sa'yo. Diba? Kasi ikaw ang gusto nila. Dahil wala naman talagang dapat na pumalit yan. Ikaw ang vice president Kahit ano pang ayaw nila sa'yo, ikaw talaga ang vice president. Na pag hindi na nagpa-function ng maayos tong presidenteng bangag na to, ikaw na talaga. Yun kasi yun. Grabe akalain mo yan? Hindi mo alam kung sino yung nagkakaso sa'yo. Ngayon lang lumabas yung mga ganyang issue talaga sa panahon to. Dahil sobra talaga ang kabangagan itong gobyerno na to. So, ayan, natapos na naman ang araw ng kalayaan. Wala na namang nangyari. Ayun, nagwala yung mga makakaliwa doon. Pero, hindi natin alam kung kailan talaga. Sana kasi, meron ng maglakas loob para, dapat kasi madami para manalo. So, ayan, naghihintay na naman tayo kung hanggang kailan naman at ano naman ang susunod na mangyari sa mga susunod na araw. Kasi nga, hindi nila tinitigilan din ang Senate, di ba? Kasi nga, itutuloy talaga nila yung impeachment na yan. Hindi nila papayagan na hindi ma-impeach si BP Sara. Kaya yan, kahit si Cayetano, baka ikulong niya mga yan